So ngayon, i-review natin itong Ryzen 7 5700X 3D. So after 4 months, 3 months, since na last binili ko to, i-review naman po natin. Pero hindi po siya yung sobrang 100% benchmark na review, no? Kasi wala na akong ibang processor to compete or parang to compare against it. Kasi isa lang naman yung processor na meron ako, which is ito. Pero masasabi ko yung mga numbers and all. So, unahin mo na yung mga basic specification, no? So, then again, ito nga yung isang 8-core, 16 threads. Tapos, naka 105 TDP na siya. And then, nagpo 4.1 boost siya, 4.1 GHz. Pero, sa akin, hindi na siya nag 4.1. Sakto 4 lang siya. Tapos, then again, ito ay isang AM4 socket. So, mga karamihan ng mga motherboard na mga AM4, which is the most legendary motherboard or socket ever, AM4, i-update mo na yung BIOS kahit luma yung motherboard mo gagana. So, ano nga ba masasabi ko sa processor na to? So, itong processor na to, kapag i-compare mo, let's say sa 5800X3D, which is yung mas higher na boost clock and base clock na processor, tapos malaking difference nila sa price na to the point na parang in my opinion hindi na siya needed. Kasi parang 1 to 5 FPS, 1 to 10 FPS lang yung difference niya, pero ito sobrang mura compared dun. And ang masasabi ko dito, with this 3D Vcache technology na from 32 MB, yung cache niya naging 100 MB na, L1, L2, and L2 na yun combined. Dahil dun, mas beneficial siya nga sa games. Medyo mas mababa siya medyo mas mababa siya sa productivity, pero sa pag-gaming, ang laki talaga ng tulong. Ang laki ng tulong ng malaking cache sa processor. Pero hindi ko mapakita yung mismong processor kasi nasa PC ko na. Pero anyway, ma-recommend ko ba to? Yes. Ma-recommend ko to sa lumang build. Kasi binili ko lang naman to ng brand new kasi ayaw ko mag-AM5 dahil bibili pa ako ng bagong RAM. Kasi yung RAM ng AM5 is DDR5, di ba? Ang mahal pa ng DDR5. Wala talaga akong budget. So, dito talaga ako napunta kasi meron akong 32GB na RAM ngayon. So, kung meron ka mga lumang motherboard and all na AM4, pwede po na ito yung magandang i-upgrade and tatagal pa ng matagal yung PC mo dahil in terms of gaming dahil nga maganda yung kanyang performance dahil nasa kanyang added cache. Pero kung tatanungin mo ako, kung bagong build, sinabi ko nga, lumang build, pwede mo ito magalas sa mga upgrade. Pero kung bagong build, mag-AM5 ka na. Kasi yung AM5, supported yan hanggang 2027. And also, mas mabilis or kasing bilis lang ng AMD Ryzen 5 7600X. 7600X. Kasing bilis na mas mabilis pa dito kahit mas mura siya. Well, that's basically yung lower nanometer or mas malakas na smaller nanometers na Zen 4 na processor na ng AM5. So yeah, basically naka 380 FPS ako sa CS2 rather. Nakaka 120 FPS ako sa Helldivers. So then again, pasensya, wala akong ibang processor to compare with. Pero yeah, I really recommend this processor para sa mga older builds. Kaya then again, bumili lang nito ng brand new kasi ayaw ko mag DDR5 kasi wala talaga akong budget. So yeah, on PC na AM4, update nyo lang yung BIOS, gagana to. And nagusto ko dito naka AMD pa na graphics card dahil dun meron ako SAMP or Smart Access Memory enabled and mas mabilis pa siya ng konti. So yeah, basically key take points. Ito ay maganda na pang upgrade sa mga lumang PC na AM4. And kapag bipili ka na lang ng bago, huwag ka naman ganito kasi may mas mabilis pa dito and the longevity na naman ng AM5 platform. Ayun lang. And quick note, nakalimutan ko sabihin kanina, even though na AMD Ryzen 7 5700X 3D, kahit naka 105 TDP watt rating po siya, hindi po siya lumalagpas ng 70 watts. Legit. Kahit naka full load, hindi po siya lumalagpas ng 70 watts. So, ganun ka efficient yung processor na to. And at the same time, ganun kalakas. And at the same time, mura. Diba?
So, compared sa mga Intel na malaki yung consumption, buggy, and also hindi na natatapatan yung X3D counterpart niya. Pero then again mga kamaffers, ayos na ayos itong AMD 5700X 3D.